Paano na naman kaya sila magpalusot dito? Lalo na itong si Auntie Claire. Dahil hawak na di umano ng ilang kongresista ang ebidensya. Text messages daw ito ni Bersamin kay PBBM. Si Bersamin ang allegedly na bagman ni Dunyor. Dito mababasa sa text messages di umano ang halaga ilang bilyon. Paano kunin? O eto, sa post po ng People's Tonight, mamaya may video din po na kung saan may congressman din na nagsasabi tungkol dyan sa di umanong text messages. Nako, mabigat na ebidensya yan. Ayon dito, nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Second District Representative Edgar Irise kay Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson na siya ring chairman ng Blue Ribbon Committee na magsagawa ng investigasyon sa umano'y naging palitan ng text message ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Head Adrian Bersamin sa panayam ng DZBB ngayong Webes, February 12. Sinabi ni Irise na ang palitan ng text message ng dalawa ay tungkol sa bigayan ng komisyon sa mga mambabatas na may kinalaman di umano sa flood control scam. Kung magkakaroon kayo ng investigasyon yan, ano yan? Ping Lacson. Anya, ang nagpakita sa kanya ng di umano'y mga palitan ng message ni PBBM at Adrian Bersamin ay unang ipinakita sa kanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste matapos magtungo sa bahay ng uli si Adrian upang humingi ng tulong dahil sa pangambang madamay siya sa multi-billion pesong flood control scam. Hindi pwedeng baliwalain to. Kasi sa ebidensyang to, dito natin mapapatunayan kung totoo man ang text messages na to, ay talagang pumaldo si Dunyor dito. Ay talagang hindi niya masasabing hindi niya alam kung ano yung nangyayaring nakawan. Alam na alam niya kung totoo man ang ebidensya. O ito, panoorin po natin ang video tungkol po dyan sa ebidensyang yan na napag-usapan din po dyan sa kamera. Ito ang video. Gayunpaman, nais po nating idiin na sapat-sapat ang allegation of facts sa complaint para sa sufficiency in substance. Meron pong ebidensya sa lahat, lalo na dun sa ikatlong bahagi ng complaint, ang aligasyon na direktang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa flood control corruption sa pamamagitan ng pag-utos ng insertion sa BICAM at pagtanggap ng kickback o commitment mula rito. Sa partikular, nasa complaint ang aligasyon na ayon kay Yusek Bernardo, nasa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion ang kanyang direktang hinawakan at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. Nasa complaint po yan. Binanggit sa complaint, ang papel hindi lamang ni Yusek Trijiv Olaivar, kundi pati ni Yusek Adrian Bersamin. Sino po ba si Adrian Bersamin? Officially, PLLO, Presidential Legislative Liaison, pero lumalabas unofficially siya ang runner, bagman at disbursing officer ng Pangulo na tumatanggap at gumagastos ng kickback sa utos ng Pangulo. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement o tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TV ad para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perun na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya.
Nagpatuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo, sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito ang isa pang miyembro ng kapulungang ito, si Congressman Leandro Libiste, at pinarating sa amin, sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice. Hawak din ito ng isang LGU official na pinagkakatiwalaan ng mga Bersamin. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam na alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. At nasa kapulungan ngayon ito kung boboto. Ano? Ping Lacson, ipakita mo yung tapang mo. Ipakita mo na patas ka. Wala kang pinapanigan. Sana marinig mo yung panawagan ni Congressman Erice tungkol dito sa ebidensyang to na imbestigahan dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaabang-abang yan. Kung totoo man yan, alam na kung sino ang ma-impeach. Billion yan. Paldong paldo ka na ha. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.